pwede rin bang mabinyagan ang mga hindi Hudyo o mga hindi kabilang sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob o ng bayang Israel? Pero pag binasa mong mabuti doon sa gospel, nangingisda sila araw ng Sabat. Ibig sabihin, ang mga tipong kinaibigan ni Jesus ay yung mga nagtatrabaho, naghahanap buhay kahit sa araw ng pahinga o sa araw ng Sabat. Bakit? Kasi sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit, gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo na po. Umupo na po. minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na ang lahat ng mga kaparokya at mga deboto ng ating mahal na patron, San Ezekiel Moreno. Magandang umaga po at maligayang kapistahan sa inyo lahat. Maraming salamat, Father Dennis, sa muling pag-anyaya sa akin na makapamuno dito sa napakahalagang kapistahang ito, dito sa ating diocese, sa parokya ng San Ezekiel Moreno, at ipapaliwanag ko kung bakit napakahalaga ng inyong parokya. Alam niyo po, isa sa mga pinagtalunan ng mga sinaunang Kristiyano ay may kinalaman sa tanong, pwede rin bang mabinyagan ang mga hindi Hudyo o mga hindi kabilang sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob o ng bayang Israel? Kasi totoo naman na noong una, parang sekta lang ng mga Hudyo ang kilusan ng mga unang Kristiyano. At si Jesus nga mismo, hindi naman talaga siya gaanong lumayo sa Israel. Umikot lang siya sa kanyang sariling bayan.
At katulad ng narinig natin, sagot niya doon sa babaeng Kananea, ako ay sinugo para lamang sa mga tupang ligaw sa Israel. Noon pa man, kahit sa mga Israelita, malakas na rin ang diskriminasyon. Ang tinuturing nilang miyembro ng kawan o ng bayan ng Diyos, ay yun lamang mga sumusunod sa batas ng kanilang relihiyon. Yun lamang mga pumapasok sa mga sinagoga, mga sinaunang kapilya baga. Yun lamang mga sumusunod sa patakaran ng pananampalatayang Hudyo. Para bang may bakod, may invisible na bakod sa pagitan ng mga tagaloob at tagalabas. Kaya gustong-gusto ko itong mga ganitong simbahan na nakikita mo rin ng labas. Para nasa loob ka na, pero kahit nasa labas ka, nakikita mo pa rin sa loob. Alam niyo po, karamihan sa mga rabay, mga guro, noong panahong iyon, ay nanatili lamang sa loob ng sinagoga at tinutukan lamang yung mga nagpapasakop sa kanila. Siyempre, karamihan sa mga nagpapasakop ay yung mga may kaya, mataas ang pinag-aralan, at may impluensya sa kanilang lipunan. Dito, sa usaping ito, naging kakaiba ang Panginoong Hesukristo. Kahit kabilang siya sa mga tagaloob at nagsanay rin siya sa pagiging rabay, hindi siya nanatili sa loob lamang ng sinagoga o ng templo. Lumabas siya. Lumabas siya sa mga kalsada, sa mga tabing dagat. Nangaral siya hindi lang sa mga pulpito, kundi sa mga bangka, sa mga gilid ng bundok, sa mga kainan. Nakihalubilo siya sa mga ordinaryong tao, pati na yung halos walang nalalaman tungkol sa relihiyon at mga tinuturing ng kanilang relihiyon na unclean o marumi o makasalanan o mga lumalabag sa kautusan. Katulad halimbawa ng mismong unang mga naging alagad niya. Saan ba niya sila nakatagpo? Sina Pedro at Andres, Santiago at Juan. Nakatagpo niya sila doon sa dalampasigan ng Lake of Galilee. Anong ginagawa nila? Nangingisda. Pero, pag binasa mong mabuti doon sa gospel, nangingisda sila araw ng Sabat. Ibig sabihin, ang mga tipong kinaibigan ni Jesus ay yung mga nagtatrabaho, naghahanap buhay kahit sa araw ng pahinga o sa araw ng Sabat. Bakit? Kasi karamihan sa kanila ay mga dukha, mga maralita, mga tipong magugutom sila kung hindi maghahanap buhay. Mga tipong tinitingnang mababa ng mga Hudyong napaka-religyoso at madalas pumasok sa mga sinagoga, sumusunod sa batas. Kaya nga, ang madalas na naging batikos kay Jesus ay lumalabag daw siya sa batas ng Sabat o pahinga. Ang mga tagalabas, sila ang tinatawag niyang mga tupang ligaw sa bayan ng Israel. Pero ang lubos na paglabas ng mga unang Kristiyano patungo sa mga hindi nila karelihiyon, mga hindi Hudyo, o hindi kabilang sa lipi ni na Abraham, Isaac at Jacob, ay mangyayari pa lamang sa gagawin ng mga unang misyonero na katulad ni San Pablo. Meron na ring nagmisyon bago kay St. Paul, of course. At meron na ring lumabas ng Israel bago pa si St. Paul. Pero, mga Hudyo pa rin ang mga tipong tinututukan nila. Mga Hudyo sa diaspora na dumadalo
sa mga sinagoga. Mga Hudyo na nagkalat sa iba't ibang mga bansa. Mga Hudyo na hindi na Hebreo ang kanilang salita, kundi Griego. Katulad baga ng mga Pilipino na sinilang sa abroad na hindi na nagtatagalog. Ganyan din sa mga Hudyo. Kakaiba na ang kulturang kanilang kinalakihan. Pero binago ni St. Paul ang patakaran o ang kalakaran nung lumabas siya sa sinagoga. At nangaral din siya sa mga tinatawag nilang the Gentiles. Sa Tagalog, hentil. Walang kahulugan yun sa atin eh. Mas mabuting sabihin, mga tagalabas. Hindi lang labas ng sinagoga. Hindi lang labas ng bayang Israel. Ito ang narinig natin sa ikalawang pagbasa, na ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya kay St. Paul ay maging apostle to the Gentiles, apostol. Apostol ng mga tinuturing na tagalabas, mga hindi Hudyo, mga dayuhan, mga pagano. Kaya nga umabot ang ebanghelyo pati sa atin na mga taga dito sa Asia. Paniwala kasi nila noon na ang Diyos ng Israel, na si Yahweh, ay Diyos lamang ng Israel. Paniwala nila, ang ibang mga bansa, may kani-kaniyang Diyos yan. Bakit pakikialaman yan ni Yahweh? Nagbago ito. At mukhang pinag-aralang mabuti ni St. Paul ang Biblia ng mga Hudyo, ang banal na kasulatan. Alam niya na mula pa noong unang panahon pa ni Propeta Isaías, nagsimula ng malakas na adhikain ng paglabas sa mga bakod. Ang mga bakod ng lahi, bakod ng kulay, bakod ng relihiyon, bakod ng antas ng kabuhayan, at maraming iba pang mga bakod. Mukhang alam din ni St. Paul ang propetang Isaías. At si Isaías, siyang nagpahayag ng pangako ng Diyos kay Abraham. Sinabi niya kay Abraham, pagpapalain kita upang sa pamamagitan mo ay makaabot ang aking pagpapala sa lahat ng mga bansa. Ayun naman pala eh. You are blessed to be a blessing. Pinagpala ka, hindi para sarilinin mo ang pagpapala, kundi para ibahagi mo sa buong mundo. Narinig rin natin ito sa first reading. Hindi raw totoo na ang kaligtasang hangad ni Yahweh ng Diyos ay para lamang sa Israel. Bukas din daw ang Holy Mountain, ang banal na bundok. Ibig sabihin, ang templo ay bukas para sa mga dayuhan. Sapagkat ang wika ng Diyos, ayon sa propeta, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat. Para sa lahat ng mga bansa. Kaya wala tayong karapatan na mang-etsapuera ng kahit na sino. Hindi naman totoo na ang simbahan ay para lamang sa mga babanal-banal at mga relihiyoso. Hindi. Ang simbahan para sa lahat. Lahat. Pati mga makasalanan, at sino ba sa atin ang hindi makasalanan? Sa ating gospel reading, ito rin ang point ni St. Matthew, na ang paglabas sa bakod ay nagsimula na kay Jesus. Kaya napakahalaga ng kwentong ito tungkol sa babaeng Kananea na pilit humihingi ng tulong para sa anak niyang may sakit. Kung nakinig kayo mabuti sa kwento, sa una, dinedma ng Panginoong Hesukristo ang babae. At actually, yung mga disciples, sila mismo, mga alagad, lumapit na daw at nakiusap kay Jesus, pagbigyan na lang daw nila. O pagbigyan na lang daw yung babae.
Bakit gusto siyang pagbigyan? Dahil naawa sa kanya? Hindi. Pagbigyan na daw siya kasi makulit. Di ba? Minsan, tayo rin, minsan, may kakatok sa sasakyan mo, di ba? Tapos, dinededma mo, pero hindi umaalis. Tapos nakukulitan ka na. Tapos yung, bigyan mo na nga ng piso. Yung ganyan, no? Charity ba yon? Hindi. Ba't mo binigyan? Kasi nakukulitan ka eh. Para umalis na lang. Parang ganyan din pala itong mga alagad, no? Taong-tao din pala sila, katulad din natin na minsan magbibigay dahil nakulitan. Pero si Jesus, hindi pa rin siya bumigay. At noon niya sinabing diretsahan sa babae na hindi siya kasali sa kanyang misyon. Ang sakit. Masakit pa nga yung mga salita na binitawan niya. Ang sabi niya, hindi naman yata tama. Naitapon ng may bahay ang pagkain ng mga anak niya sa mga tuta. Tinawag siyang aso. Pero ang babae, sumagot siya. Para bang ang dating ng sagot niya ay, sige ho, sir. Aso na akong aso, tuta na akong tuta. Pero di ako aalis dito. Kasi alam ko, kahit aso, naghihintay din ng mumo na mahuhulog sa mesa ng kanilang amo. Bakit ayaw niyang umalis? Dahil sa pagmamahal niya sa anak niya. At yun ang umantig sa damdamin ni Jesus. At nung sandaling yon, nabuksan ang puso niya at sinabi ni Jesus, babae, napakadakila ng iyong pananampalataya. Nagre-react ako doon. Sinasabi ko sa sarili ko, ano bang pananampalataya? Dayuhan yung babae. Estranghero siya, hindi siya Israelita. Iba yung Diyos niya. Pero, ang sabi ng Panginoon, napakadakila ng iyong pananampalataya. Ang nakita niya, hindi pananampalataya, kundi pag-ibig. Palagay ko, ang ibig niya sabihin, napakadakila ng iyong pag-ibig. Di ba si St. Paul mismo sinabi niya, ang pinakadakilang mga kaloob ng Espiritu Santo, 3 lang. Faith, hope, and love. Pero anong pinakadakila sa 3? Love. Walang kwenta ang faith. Walang kwenta ang hope kung walang love. Pero kapag may love na yung tao, yun ang pundasyon ng faith. At ito ang naging inspirasyon ng mga misyonerong katulad ng ating mahal na patron, San Ezekiel Moreno. Alam niyo ho, kakaiba itong santong to. Kaya napaka-personal ng relasyon niyo sa kanya. Dahil ang mga ninuno ng mga ninuno ninyo, nakilala siya. Bakit? Nanirahan siya dito sa atin. Oo, Kastila siya. Pero, ugaling Pilipino at matatas Managalog. Alam niyo po, siya ay misyonerong Agustinong Recoleto. Augustinian Recollect. Madalas tanungin ng mga hindi nakakaunawa ng mga pangalan ng mga relihiyoso. Ano daw ba ang difference between Augustinians and Recollects? Ang Augustinians, OSA, Order of St. Augustine. Ang mga Recoleto ay OAR, Order of Augustinian Recollects. Anong pagkakaiba? Well, pareho lang silang Agustino. Pareho silang Augustinians, pero nagkahiwalay at some point. Bakit? Kasi medyo nag-iba ng karisma ang mga Agustinong Recoleto. At nakilala sila bilang mga misyonero na handang sumabak kung saan hindi kayang sumabak ng mga Agustino. Sana walang nakikinig na Augustinians dito, no? Baka masaktan sila, no? Ayoko namang ma-offend sila. Pero alam niyo, totoo yun, kahit dito sa Caloocan. Alam niyo ba na ang unang nagdala ng Kristyanismo
Dito sa bayan ng Caloocan, mga Augustinians, kaso, mga poor daw yung mga tao dito. Nagtayo sila ng parokya, hindi nila masustento kasi masyadong pobre daw yung mga tao dito. Kaya iniwan ng Augustinians. At sino ang nag-take over? Mga Recoletos. Salamat na lang. At merong mga misyonero na katulad nila. May suspetsa nga ako na nag-apostolate dito sa atin, si San Ezekiel Moreno. Kasi teritoryo nila ang Caloocan. Ipinadala na siya rito sa Pilipinas. Seminarista pa lang siya. Biro nyo, 17 anyos pa lang siya. Dito na siya. At naordinahan siya sa Maynila. 23 years old lang siya. Nag-aral ng mabuti ng Tagalog para makapag-misyon. At nung pari na siya, pinadala siya sa Mindoro at Palawan. At nag-mission siya hanggang sa edad na 40. Mas matagal pang nilagi niya sa Pilipinas kaysa sariling bayan niya sa Espanya. At pagkatapos ng edad na 40, pinabalik muna siya sa Spain. Pero sandali lang siya. Sinugo ulit siya sa misyon doon sa Colombia. At doon, napili siyang maging bishop. At pinasimulan niyang mas maraming mga misyon, lalo na sa mga katutubo, yung mga tipong hindi naaabot ng mga misyonero. Consistent talaga siya sa spirituality ng mga Recoleto. Ewan ko lang kung hanggang ngayon, ganyan pa rin ang mga Recoleto. No? Ang tinutukoy kong Recoleto, yung mga panahon na ito, no, ng 19th century, sumasabak kung saan mahirap. Mga tipong misyonero na handa na humarap sa pagsubok. Mas challenging, mas mabuti sa kanila. Hindi sumusuko hanggang sa nagkasakit siya ng kanser at namatay. At naging patron siya ng mga taong humaharap sa matitinding pagsubok sa buhay nila. Palagay ko, ginaya lang ng mga Recoleto itong babaeng makulit sa Ebanghelyo. Pursigido kahit inietsapuera. Malakas ang loob. Sumasabak. Hindi sumusuko. Nangungulit. Makulit. Alang-alang sa minamahal niyang anak. Kaya naantig niya ang puso ni Jesus. Siya ang tinuturing kong susi na nagbukas sa misyon patungo sa buong daigdig. Dahil siyang nakaantig sa puso ng anak ng Diyos, nabuksan ang misyon papalabas upang ang bahay ng Diyos ay maging totoong tahanan. Hindi lang para sa mga banal-banal, hindi lang para sa mga masunurin, kundi higit sa lahat, para sa mga hindi pinapansin, mga hindi kasali, mga sinasantabi, mga tipong pinababayaan sa ating lipunan. Nako, malapit na naman ang halalan sa October, local election. At ito yung antas ng pamahalaan na kaya nating maimpluwensyahan. No po? Pero sana ang mga bagong breed ng leaders na umusbong sa ating mga barangay ay yung tipong may puso ni Ezekiel Moreno. Yung tipong ang inuuna ay yung mga dehado. Yun ang pakiusap ko sa mga opisyalis ng ating mga barangay. Na ang uunahin ay yung mga pinakadehado. Yung mga nakatatanda na walang nag-aalaga. Mga may kapansanan na hindi makapaghanap buhay. Mga maralit at walang hanap buhay, mga walang tirahan. Mga hindi pinapansin, mga hindi kasali, mga isinasantabi at mga pinababayaan sa ating lipunan.
At kung ganyan ang dating ng inyong puso, aalalayan kayo ng ating mahal na patron, San Ezekiel Moreno. Amen. Tumayo na po.